Isang pulubing bata ang natulog sa kalsada katabi ang kanyang aso. Hanggang sa isang araw ay matagpuan sila ng isang milyonaryo. Si Javier ay isang kakaibang lalaki na hindi nalalayo sa kanyang kaibigang aso. Palagi niyang dala ang kanyang bag na napupuno ng libro at wala na siyang ibang mapupuntahan pa. Nabubuhay lamang siya mula sa panlilimos at tulong ng ibang tao dahil sa kabutihan at awa na madalas sa mga taong nakakakilala na rin sa kanya o madalas na siyang nakikita. Walang sino man ang nakakaalam kung bakit napunta si Javier sa ganoong kalagayan o kung bakit siya naroroon. May kumakalat na balitang isang mag-asawa umano ang bumisita doon para magpalipas ng summer at bigla na lamang siyang inabandona. May ilan namang nagsabi na baka lumayas lamang ang bata at ito ay taga-kabilang syudad lamang. Ang tanging alam lang ng lahat ay ang matinding pangangailangan ng bata at ng kanyang alaga. Walang ibang nakakasama si Javier kundi ang kanyang aso na ni minsan ay hindi siya iniwan. Isang araw, ang mga lokal na otoridad ay nagsasaayos ng Citizen Assembly kaugnay sa convent representatives ng hotel and tourism sector. Hindi pwedeng mawala doon si Mr. Rodriguez na isa sa kilalang maimpluwensyang negosyante ng kanyang field. Kaya naman, agad na siyang naghanda para lumabas ng gusali at dumako na City Hall. Doon, sa kanyang paglalakad ay umagaw sa pansin nito si Javier na ng mga sandaling yun ay abala sa pagbabasa. Sa hindi malamang kadahilanan ay ninais ni Mr. Rodriguez na siya ay malapitan. Mukhang maganda yung binabasa mo ha? Ano yan? Wika ng negosyante sa bata na agad naman tumugon. Libro po, may kinalaman sa French Revolution. Si Mr. Rodriguez bilang negosyante ay napahanga ng labis kay Javier sa puntong nagka-interes ito na makuha ang mga libro niyang dinadala. Naunawaan niyan ang librong binabaliwala at tinatapon lamang ng iba ay dinadala ng bata para kanyang mabasa at mapag-aralan. Ang pagka-interes ng bata sa kaalaman at ang nagiging dedikasyon nito para matuto ay talagang pambihira. Para kay Mr. Rodriguez, sa sobrang pagkabilib ay agad tinawagan ni Mr. Rodriguez ang kanyang hotel-restaurant para sabihin may isang batang dadating doon at nagbiling ibigay lahat ang kanyang kailangan. Malinaw niyang sinabi na ang nais niya ay makakain ng maayos ang bata ngayong araw. Hindi yung tira-tira lamang na madalas nitong nakakain. Agad nitong sinabi ni Mr. Rodriguez sa bata na agad namang natuwa at tinanggap ang kanyang paanyaya. Pagkatapos ng maisaayos ang lahat ay dumiretso na si Mr. Rodriguez sa kanyang kotse para umattend sa kanyang responsibilidad. Ilang araw ang makalipas, si Javier na waring nakakaranas ng swerte sa ngayon ay naghahanap pa rin ng paraan para mabuhay. Bagamat hindi nawala kay Javier ang hilig nito sa pagbabasa, ay nagpapatuloy pa rin ito sa kanyang responsibilidad sa kanyang alagang aso na kanyang naring matalik na kaibigan at pamilya na alam niyang hindi siya kailanman iiwan. Habang si Javier nakikipagsapalaran sa kalsada, si Mr. Rodriguez naman ay nakikipagsapalaran din sa kanyang tourist compound. Lalo na't ang magmay-ari ng isang malaking hotel ay hindi ganun kadali. Ito ay isang gawain na nangangailangan ng matatag na responsibilidad at commitment. Madalas na nagre-resulta ito sa stress depende sa pagkakataon, pero ang madalas maranasan ni Mr. Rodriguez ay ang pagod at ang pagka-pressure dahil sa maraming kadahilanan. Isang beses matapos lumabas ng hotel para sana magpahangin ay bigla na lamang siyang bumagsak sa sahig. Wari na rin hindi niya nakayanan ng katawan ni Mr. Rodriguez ang biglaang nagdatingang problema. Natarantang mga tao sa paligid nang matumba siya sa sahig at ang ilan sa kanila ay ninais lumapit para siya ay matulungan. Pero naunahan na sila ni Javier na talagang nanakbo ng mabilis nang makita ang nangyari. Sumunod naman kay Javier ang kanyang asong nagtatatahol, dahilan para mapaatras na lamang ang ibang nagbabalak lumapit. Dito, pinulsahan ng bata ang leeg ng negosyanteng tumulong sa kanya. Isang kaalaman na nabasa niya sa isang first aid book.
Napagtanto ni Javier na wala ng pulso si Mr. Rodriguez, kaya gamit ang nag-uumapaw na dedikasyon ng bata at dahil walang sinuman ang umaawat sa kanya, ay agad niyang nilagay ang kanyang pinagpatong na kamay sa dibdib ng walang malay na si Mr. Rodriguez para magsagawa ng cardiopulmonary resuscitation. Maayos at perpektong nagawa yun ni Javier na nagawa nitong maibalik ang kamalayan ni Mr. Rodriguez. Dito na dumating sa eksena ang ambulansya na agad nang dinala si Mr. Rodriguez sa ospital. Habang nakahiga sa stretcher sa loob ng ambulansya ay malinaw sa kaisipan ni Mr. Rodriguez na ang batang kanyang pinakain ang siyang nagsalba ng kanyang buhay. Sa ospital habang nagpapalakas siya ay naisip niya agad ang dinadalang potensyal ng batang si Javier. Alam niyang malayo ang mararating ng bata sa kaalamang kanyang tinataglay na hindi magawang mapakinabangan. Isang bata na kahit hindi nakapag-aral ay nakapagsagawa ng first aid sa kanya. Pakiramdam tuloy niya'y pinagkakautangan niya ng buhay ang bata. Nang dahil sa nangyari at kinakailangan na niyang gumawa ng hakbang para ito ay matulungan. Kung wala si Javier na mga oras na yun, ay tiyak na hindi aabot ang ambulansya para buhay siyang madala sa ospital. Malaking pasalamat na lang niya sa pagmamahal ng bata sa pagbabasa na kahit wala man siyang mga material na bagay, gaya ng ibang bata ay nabiyayaan naman ng kakaibang regalo ng katalinuhan at lawak ng kaisipan na mas importante kaysa sa lahat. Nang siya ay ma-discharge na sa ospital, ay inatasan ng kanyang assistant na dalhin siya sa isang lugar ng boulevard dahil meron siyang nais na gawin. Doon na nga niya nakita ang batang nagligtas sa kanyang buhay. Hindi na rin nag-aksaya pa ng oras si Mr. Rodriguez na maaya si Javier na sumama sa kanya. Ano pong kailangan niyo sa akin, sir? May pagtatakang tanong ng bata. Niligtas mong buhay ko gamit ang iyong talino at nais kong bumawi sa'yo. Wala po yun. Hindi niyo na po kailangan bumawi. Basta, gusto kong tulungan ka. Ayaw mo man o gusto, ay kailangan sumama ka sa akin. At sa malambot na kama ka na matutulog kasama ng iyong aso. Ang gabing yun ay naging iba para kay Javier dahil nakaligo na ito sa magandang banyo, nakapagsuot ng magandang damit at nakakain ng masarap. Dito na rin nagkaroon ng pagkakataon si Mr. Rodriguez na makausap ng personal si Javier. Madali silang napag-usapan at napagkwentuhan hanggang sa mapatunayan nga ni Mr. Rodriguez kung gaano katalino ang batang kanyang kausap. Napapabilib din siya sa pagtatama ng data na pinaniniwalaan niyang totoo. Malaki ang potensyal ni Javier kaya naman inalok siya ni Mr. Rodriguez ng trabaho. Simula ng araw na yun, si Javier ay nakapagsimula na ng trabaho bilang lifeguard. Dala ng husay niya sa first aid. Dahilan para kumita na siya ng sapat ng kanyang pangangailangan at makakain ng masasarap na pagkain. Naging swerte si Javier at mabilis na na-promote sa kanyang trabaho. Na mula sa pagiging lifeguard ay nauwi naman siya sa kusina at naging isang chef na mas lalo pa niyang kinaangat. Sa katulad na paraan ay nagsubok din ng kanyang kakayanan sa reception, purchasing department, administration at maintenance. Hanggang sa maging personal assistant na nga siya ni Mr. Rodriguez sa pagdaan ng panahon. Ang kanyang kaalaman ay mas lalo pang lumawak habang nagtatagal dahil sa karanasan at pakikihalubilo. Ang pagkasabik sa karunungan ang tiyak na magdadala sa kanya sa tugatog ng tagumpay. Bilang assistant ay nagagawa din niya makalapit sa mga matatagumpay na taong mas nakakapagbigay sa kanya ng magandang payo at aral para mas kumita at mas maging isang mahusay na tao. Nagawa na rin niyang matuto ng iba't ibang kultura at nakahiligan na ding mag-aral ng iba't ibang lengguwahe. Nakaipon agad si Javier dahil wala naman itong bisyo kung hindi ang pagmamahal sa kanyang aso. Nagmay-ari na siya agad ng kanyang sariling bahay, kotse at ilang magagarang gamit na noon ay nakala niyang sa panaginip lamang makukuha. Sa katagalan ay napaibig na rin si Javier sa isang dalagang guest na hindi na masyado pang pinagtuunan ng pansin ni Mr. Rodriguez. Kanya na itong pinakasalan at namuhay na ngayon sila ng masaya. Sa pagbubukas naman ng bagong chain ni Mr. Rodriguez ay mangangailangan siya ngayon ng mga panibagong empleyado at manager. Habang si Javier, hindi gaya nun ay talaga namang isang negosyante na ngayon kung titignan.
Ito ay dahil na rin sa kanyang mga nabasa at experience na kanyang nakamit sa natatanging tao na tumulong sa kanya. Ngayon ay dumating na ang pagkakataong pinakahihintay ni Mr. Rodriguez. Ngayon niya na naisibigay kay Javier ang pinakamabigat na responsibilidad ng kanyang buhay. Sa edad na 22 years old ay ganap na naging CEO ng ilang hotel si Javier na dahil kay Mr. Rodriguez. Bagamat ang edad niya ay hindi naaayon sa kanyang posisyon, ay buong loob pa rin niyang tinanggap ito bilang respeto sa taong nagkaroon ng buong tiwala sa kanyang kakayanan at hindi ito nagdududa sa mga bagay na kaya niyang gawin. Si Mr. Rodriguez ang tila naging ama na para kay Javier. Natinuring na rin siya bilang isang anak. Isang bagay na noon ang tanging nagpapadama lamang sa kanya ay ang kanyang aso. Sadyang sinanay siya ni Mr. Rodriguez na maabot ang lahat mula sa ibaba hanggang sa itaas. Maaaring katalinuhan na isang bagay na hindi agad napapansin ng isang tao. Kadalasan sila'y nananahimik lamang dahil sa pagkamahiyain at napagkakaisa sa samut-saring mga kadahilanan. Madalas silang namamaliit kagaya ni Javier noon dahil lamang nakatira ito sa kalsada. Hindi kagaya ng iba, lingid sa kaalaman nila na siya isang genius at ilan pa kaya sa kalsada ang katulad ni Javier na nananahimik lamang at hindi napapansin.